kung gusto niyo ng quick getaway, tara let's sa province of Rizal. Actually, yung pinaka-fulfilling part ng pagtitrek ng 4 to 5 hours of trekking. Of course, you know, witnessing nature and getting to know more about our environment. This is so cool! Ang sarap pang kumain sa lugar na to kasi it comes with such a breathtaking look. Tama nga talaga, hindi mo na kailangan magtagay-tay to go to for bulalo and for a good food. Ito na, ipipitch na ako ng tent. Daddy, tulungan mo naman ako. Sa wakas, buti hindi ako inabot ng dilim. Finally, nandito na tayo sa Daranac Falls. Excited na akong pumunta dito. Kaso sayang lang dahil maulan. Pero naisip ko pa rin daanan para makita na rin kung ano yung meron dito. Hello po! Pwede bumili ng isang ticket. Ayan, kahit na outdoors talaga siya. At least, pwede pa rin natin siyang puntahan at hindi naman siya masyadong delikado kahit umulan. Ingat lang po tayo, ma'am. Medyo madulas po yung water, yung ano po natin. Mabilis lang pala yung lakad sa kanya. Hindi siya gaanong kahabang trek. Bandaan lang po. Ay. Pwede po kayo samahan sa waterfalls po, ma'am. Ay, o sige. Para hindi Kayo pala yun. Ano bang pangalan niyo, kuya? Aldrin Gripaldo po. Ay, yun. Tour guide po Hello. ako dito sa Tandi po. Dito sa Daranac Falls po. Pagka lumino po, ma'am, talagang ang ganda po ng tubig niya, buling po. Oo nga, sayang. Pero nakikita mo naman na kahit na maulan, maganda pa rin. alam mo na maganda pa rin. Very Oo, picture kahit pa rin. hindi mo makikita yung tunay na kulay ng tubig. Yan po yung mga different places na makatatagpuan yung mga panayan. Including po dyan, Daranac Falls. Doon tayo galing, Masumi. Masumi. Hindi mo na kailangan masyado mag-trek ng malayo para makita yung falls. Madali lang siyang puntahan. Oo nga po, ma'am. Ito, ma'am, going to waterfalls na. Yan. Medyo So, siguro patient sa lang po mga tayo. ganito talaga okay lang dalhin ko. Halimbawa yung anak ko. Ay, oo ganun, naman, ma'am. susunod. Talagang matutuwa yung anak nyo. Sigurado maganda tong balikan kapag siguro in the summer kapag hindi masyadong maulan para makita natin ng maayos. Oo po, especially pag summer, pagka weekdays po talagang mapipili nyo yung pagligo dito. Kasi pagka weekends po, ma'am, talagang madaming tao. Maraming tao. Opo. Siguro kapag weekdays tapos off kayo sa trabaho. Oo, ganyan. kung sarap. Yan lang po yung Daranac Falls. Oo, ang ganda! Ingat lang, ma'am, medyo madulas talaga, Teka ma'am. lang, kuya. Susubukan ko lang muna picturean. Sige po, ma'am. Ang ganda. Maganda rito talaga, ma'am. Kitang-kita yung pagbagsak ng falls niya sa kayo sa malakas na falls. Oo. Ang ganda, oh. Halos perfect kasi, ma'am, yung pagkakagawa ng kalikasan sa waterfall. Parang ito, ma'am. Very natural yung ganda. In fairness dito kay kuya. Ang ganda niya. Pwede ba ako tumalon dyan? Sa ngayon, ma'am, bawal po muna, ma'am, kasi delikado talaga. Pwede kayo tumalon doon. Kung malino na po yung tubig, ma'am. Gano'n siya kataas at gano'n kalalim yung tubig dyan? Pwede rin mag-swimming dyan, di ba? Sa ngayon, ma'am, yung pool falls natin, ma'am, bawal pa siyang paliguan kasi malabo pa. Mahirap pa si ma'am. Kasi Pero kung yung weather mas maayos, pwede. Ay, okay, pwede po siya, ma'am. Hindi siya delikado. Then yung taas naman po ng waterfalls niya, ma'am, mga 14 meters po yung taas. 40 meters. 14. 14. 1-4. 14 meters. Yeah. Okay. Then yung lalim naman po niya, mga 20 feet po siya mahigit. 20 feet? Yes, mga 4 na tao po siya, ma'am. Ano ibig sabihin ng Daranac? Tinawag po siyang Daranac kasi po, nung Kalinawan Cave po, malapit po dito. So, naging kampo po siya ng mga sundalo nung araw o mga katipunero. Then, nagkaroon po ng isang labanan dyan po sa may taas. Marami nagbuwis ng buhay, duguan. Mula po sa salitang dumanak o dadanak, doon po kinuha yung pangalan na Daranac. Opo. Then, meron pa naman po sila isang paliwanag yan, kaya po siya tinatawag na Daranac. Mula po sa salitang Dara, flowing bado po ate. Then yung Nak, babol. Other than places with a lot of adventure, with extreme activities, iba pang mga bagay na na-enjoy kung puntahan. Yung mga lugar na may kwento, yung history behind everything.
diba? Especially yung mga creation na ganito, na talagang preserved beauty of nature. Ganda naman. Oo. Okay po. Diyan ka lang, ma'am. Yan. Okay. Hahanap ako ng magandang angle yung kasing ganda mo. Okay. Oh, pero siguraduhin mo mas maganda ako sa falls. Ah, siyempre, ma'am. Okay. Binabola ba ako ni Kuya or nagsasabi mo siya ng totoo? Ay, hindi, ma'am. Mas maganda ba ako sa falls? Ilalagay ko talaga ito sa vlog ko. Kanina, actually, medyo kinabahan ako na pointless yung pagtitake ko ng picture since nga, sinasabi nga nila na I won't be able to see Daranac Falls in its entire beauty because of the weather. But to me, you know what, in all honesty, pag tumingin ka lang, if you think about it even further, the color of the water doesn't even really matter. I would jump there if I could, even if the water's like that, because it's the beauty of it in general that you look at. It's so nice. Ma'am, bali po dito sa Daranac Falls, ma'am. Malapit lang po yung Kalinawan Cave, ma'am. Kalinawan Cave. Yes, ma'am. Kahit po ba tag-ulan, pwede tayo pumunta dun? Depende po yun, ma'am. Kasi po ngayon, kung magte-trek po tayo, kasi po may daan po dito papunta ron, trekking po, ma'am. Mga 30 minutes, ma'am. Yung nga lang po, ma'am, 30 medyo mataas po yung tubig, so mahirapan kayo. Pwede, pwede. Opo, meron pang isang option, ma'am. Pwede kayong mag-ride ng sasakyan. Mga 20 minutes po ang biyahe. So ngayon may sasakyan, pwede tayo pumunta doon? Yes po, ma'am. Kuya, mukhang masikip doon sa loob. Magiging mas close tayo. Hindi po kasi. Ay, hindi. Bakit ang bundok? Okay lang. Huwag ka mag-alala, mas sexy ka naman eh. Oo, tama. Kasya-kasya. Oo, kasi mag-sexy po kayo. Pero mamaya, ita-trial ko naman po. Transformation of Optical Illusion, isa po siyang tao nakatalikod ng nakalun. Siya po ay si Mama Mary at matailim din na nagdarasal. Alam po sila. Transformation, Optical Illusion, and then sa transformation, stalagmite po siya kung tawagin dahil siya po ay nasa ibaba. At itaas, silid, stalagmite. Medyo yung imagination ko medyo wide siya. So parang kahit na hindi ko siya nagsasalita, kung ano-ano na yung pumapasok sa utak ko ng mga kwento. So kung ano yung mga nakikita ko, hindi ko in-expect na meron palang nakakatakot tayong ano dito. Sabi ni Kuya kanina na yung mga rock formations daw dito usually sobrang shiny niya, para siyang butil ng asin. Kaso nga lang hindi natin masyado makikita lahat kasi tag-ulan, so nabasa siya. Uno, yeah. Okay lang pagod ko. Wala takot. Hindi naman. Okay lang. Medyo astig na. Astig ba? Astig to, ma'am. Tingnan mo, may heart. Kuya, ikaw Parang puso mo rin. Ah, for me? Oo. Parang ang habang buhay. Oh my gosh, hindi kita bestie. Ikaw na ang pwede ko maging bagong love team. Pwede rin. Dandahan. Yan, yung sinasabi ko na parang nagiging kasing katulad ng butil ng asin. Pwede mo siya makita dito. Sobrang ganda. Kaya po siya tinawag na Kalinawan Cave. Bali, dito po nagkaroon ng agreement, pagkukulong, pagkakaisa, paglilinaw, meeting place kung tawagin po natin ang mga Pilipino at Amerikano laban po sa ating mga mananakaw na Kastila. Bali, na-discover po siya ni Felipe Matalino at si Chodora Piging Matalino noong pong 1901. Ngayon lang talaga ako nakakita at nakapasok sa kuwebo na ganito kalaki at ganito ka-interesting talaga. There's even a story behind it. Just like with Daranac Falls, mas masarap pumunta sa mga lugar na ganito na hindi lang sobrang nakakatuwa dahil adventure talaga, di ba? Kuweba. Itong daan na to, ang tawag nila dito, the sexy wave. Kasi sinasabi daw na kapag pumasok ka, tapos matouch mo, ibig sabihin, hindi ka sexy. Tingnan natin kung sexy ako. Not sure.
Tandaan, yung ko lang. Yung ko, habang nakayo ko, nakatagil ko, naglalakad sana. Pato. Pagtatagil siya ako, Kaya ko pa yung niyo sa Wait lang. Lapit na, malapit na. That's sexy enough for you. Hindi pa na po natin discover si Doding Daga dahil dito makikita po natin si B1 at B2, Banana and Pajamas. Ito po si B1 at B2, Banana and Pajamas po. Ayan po yung nag-welcome sa atin. Ayan, okay. We're at the end of the cave. Finally, tapos na. Kamusta yung date namin ni Kuya Aldrin? Hindi tayo makakalimutan to. Ito pinaka-unique na date that I've been on. Thank you for accompanying me today, Kuya Aldrin. It was very nice to meet you. Sana makulit kayo. Oo, mukhang mauulit at dadalhin ko naman yung tropa ko dito sa Ay, sige, walang problema. Tapos takutin natin sila. Hi guys! Now I'm walking towards the zipline area in 10 Cents to Heaven. As you can see, sobrang fresh na ako ngayon. And kabado at the same time. Kasi first time kong mag-zipline. But really excited because apparently the zipline here in 10 Cents to Heaven is the longest zipline in Luzon. As usual, relax na relax ako dahil sa sobrang gandang view and perfect weather here in 10 Cents to Heaven. Pero I'm about to do something for the first time again, which is to go on this zip line. And I'm pretty nervous, I must say. Hindi ko alam ano bang pumapasok sa isip ko at mag-isa ako habang iniisip kong gawin lahat to for the first time. Pero okay lang, kaya. Diba nakakatawa yung adventure nga ako, pero dami ko palang hindi nasusubukan. May ibon na. Kakarati chop ko. Ganun pala. Akala ko nakatawda pa. Hindi ko alam kung first time ko lang trinay ito sa buong buhay ko. This is something I would want my daughter to do with me. I'm sure she'll enjoy. The whole experience while I was on the zipline, ang iniisip ko lang talaga na, wow, grabe, feeling ko sobrang ma-enjoy to ng anak ko, si Ellie. And then, only to find out na meron palang zipline talaga dito for kids. So, yung mga moms or families, pwede nyo talagang sobrang perfect place talaga to go with everybody kasi child-friendly din siya. And marami din mga activities na ma-enjoy nila that you can do with them. Let's continue our adventure here in Tanay. Iba-ibang mga kainan dito sa Rizal ang pupuntahan natin. Tara, let's! I want to start my morning the best way anybody knows how. Coffee. Nabalitaan ko kasi na dito sa Tanay, meron daw silang specialty coffee. So, nandito ako ngayon sa Gathering Cafe para tikman.
Tara! Dito sa Gathering Cafe, kaabang-abang ang kanilang special Tanay Hills Coffee. Freshly brewed siya talaga. Dahil nasa Pilipinas tayo, minsan hindi talaga natin maiiwasan ang biglang pag-ulan. Pero sakto pagka ganito ang panahon, meron talaga tayong mga certain comfort food na kinikrave. Buti na lang, nakita ko tong Kata Cafe. Tignan natin kung anong meron sila. Sa tingin ko, yung adobo talaga, it's a standard Filipino craving. And not only is it perfect for the weather, but also completes the vibe of being in Rizal. Bukod sa sizzling plates at mga binalot na sineserve sa Kata Cafe, meron ding mga bilao choices na perfect para sa buong pamilya o tropa mo. And this time, I want some seafood. Tikman nga natin ang special recipe sa kainan sa tabing ilog. Nandito na tayo ngayon sa kainan sa tabing lawa. Kanina ko pa hinihintay masubukan tong restaurant na to kasi mahilig talaga ako sa seafood. Ito po yung sinigang pancit. Sinigaw mo siya sa miso na merong kanduli. Kaya ito talaga yung isa sa mga special recipes ng restaurant na to kasi sa Rizal nakakahanap talaga ng ganitong klaseng isda. Tsaka nakita ko kanina dun sa menu na talagang ano siya, freshwater fish siya. Last food stop natin sa Rizal, Basnigan sa Kamali. At maswerteng nakasama ko pa ang isa sa may-ari ng restaurant. Ready na ako matikman ang kanilang specialty. I think that's gonna be my favorite also. Sarap na ba? Ito yung mga klase ng mga dish na gusto kong balik-balikan eh. As in, effort ako to go here just for this. It's really good. Ang sarap mabusog! New discoveries pagdating sa pagkain, check na check! Ramdam ko talaga kung gaano ako kakaliit standing in front of this acacia tree. It's so big! Pero alam nyo ba na hindi pa ito yung highlight na attraction na makikita natin sa labas ng San Ildefonso Church. Meron pang isa. Hi po, Doc AA! Ayan, nakipag-meet po ako ngayon dito kay Doc AA. Siya po yung Vice President ng SAPAT. Ibig sabihin nun, Samahang Pangkasaysayan ng Tanay. Kasama ko siya ngayon para tulungan niya ako mabigyan ng mga sagot sa katanungan ko tungkol sa makikita natin ngayon. Nakatayo sa labas ng San Ildefonso Church ang imahe ng Birhen ng Guadalupe at ni San Ildefonso. Sila yung dalawang patron saints ng bayan ng Tanay. Ano po yung special about this sculpture? Ang isang kakaibang katangian ng likang sining na itong nakikita natin sa ating likod ay itong mga punong akasyang ito. Ang mga akasyang ito ay matanda na. Marami ang nagsasabi na ito ay ganong katanda na, pero ang sa totoo, sila ay humigit kumulang na 125 years siguro. So itong sculpture na to is actually a wood carving from an acacia tree that's more or less 125 years old. Napansin ko sa ating mga Pilipino, malakas talaga ang pananampalataya natin sa Diyos. I know for a fact how big of a deal this is to everybody, especially to us Filipinos. And how this is an attraction na hindi mo dapat palampasin pag nandito ka sa Rizal. Maraming salamat po, Doc AA, sa pagbigay po ng oras ninyo sa amin ngayon. Dahil dito, mas iintindihan ko na kung anong ibig sabihin ng mga bagay na to and how big of a deal this is, not just to the people from Tanay, but also to Filipinos in general, and how this is strongly, and most of the things that we created as Filipinos is always strongly connected to our faith in God. My quick getaway in Rizal was such a wonderful experience.
Iba talaga kapag nature ang nakikita mo. So refreshing. Next week, we have more things to see and more activities to try out because there are no excuses for discovery, for traveling, and in enjoying life. Kaya samahan niyo akong sulitin ang aking free time in and around the Philippines. Excited na ba kayo? Mag-empake na kayo ng Very Light. Tara, let's!